Hi, good evening, everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of Matthew, chapter 5, verse 34 to 48. You have heard that it was said, love your neighbors and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. So, ang katuruan po natin, una, sabi dito, worldly love depends on cost and benefits. Ang ibig kong sabihin na ang worldly love, kapag ka nakikita mo or sa mga taong, halimbawa, gusto mong kaibiganin, ito yung meron kang nakikita sa kanya na benefits kung bakit gusto mo siyang i-friend or sa mga um, kaibigan mo, sa partner mo, kung bakit mo siya sinagot kasi meron kang benefit sa kanila na nakita. So, yun yung mga worldly love. Yung mga, kung ano yung nakikita natin sa isang tao, kung bakit natin siya pinapakitunguhan ng maayos. Yung meron tayong interests, personal interest. Yun yung mga worldly love na minamahal natin siya dahil meron tayong makukuhang benepisyo, meron tayong makukuhang parang balik sa atin. Pero yung God's love, ito yung kahit hindi tayo karapat-dapat sa Diyos, minahal niya tayo. Kahit alam niya makasalanan tayo, pero wala siyang hindi siya nagdalawang isip na minahal niya tayo at ibinuhos niya yung buhay niya, binuhis niya yung buhay niya para sa ating buhay, para mahugasan tayo sa ating mga kasalanan. Yung makamundong pagmamahal, yan nakadalasan na nakadepende sa kung ano yung pakinabang mo sa isang tao. Kung ano yung halimbawa sa pagliligawan, kung ano yung benefit mo sa lalaki, kung ano yung magiging benefits mo sa kanya. Yung cost-benefit analysis sa pagdating sa pag-ibig. Hindi lang dahil iniibig mo siya, kundi syempre lagi natin sinasabi, meron tayong mapapala. At minsan, minamahal natin sila dahil sa mga dahilan natin, benepisyo. Pero sabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Kasi minsan yung kaaway natin, wala tayong benefits doon. Mahalin natin yung kapwa natin, kasi kahit nakakainis siya, nakakaasar siya sa ugali niya, kailangan hindi natin siya kamuhian yung ugali niya. Huwag tayong tumingin sa standard nila na nakadepende tayo doon. Kaya tayo umiibig sa isang tao, o kaya natin sila nagugustuhan. Ang totoong pagmamahal ay katulad ng pagmamahal ng Diyos na walang dahilan, pure at hindi
Hindi niya tayo tinitingnan na dahil ipe-praise natin siya, susuklian natin yung kabutihan niya sa atin, kaya tayo minahal. Sa ating mga tao, literal na yung nakikita natin sa taong pinapakasamahan natin, sa kaaway natin, or even sa mga sa pamilya natin, na kaya lang natin pinapakitunguhan ng maayos dahil may mga benepisyo, may personal agenda, or meron tayo nakikita pakinabang sa kanila. So, upang maging tunay na maging anak daw tayo ng Diyos, ng Ama sa Langit, at yun yung patunayan natin na matuto tayo magmahal sa kapwa natin, maging matuwid tayo, at yung pag-ibig ng Diyos nagtatranscend. Godly love transcends worldly love. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos nag goes beyond. It goes beyond yung, di ba sa pamilya natin, natural na mahal natin sila. Pero yung godly love, lampas doon, hindi lang dapat sa pamilya mo, or sa mga kaibigan mo, or dahil sa mga taong nakakasama natin, kundi kahit sa kaaway natin, sa umuusig sa atin. Kaya nga sabi nun, kung sino pa yung nag-persecute sa'yo, mahalin mo. At yun yung godly love, and transcend worldly love. Yung dalawang klase ng pag-ibig, worldly love, yung makamundong pag-ibig na lagi may benefits. Yung godly love, minamahal mo pa rin kahit wala kang mapapakinabangan sa tao na yon, kahit puro sakit at puro hindi tama yung dulot sa'yo. Kailangan yung klase ng pag-ibig natin na para katulad ng sa Diyos, at tayo ay gagantimpalaan kung ang mga nagmamahal tayo na hindi natin, wala tayong aasahan. So, yun po yung kaibahan ng worldly love sa godly love.